panawagan sa pakikipaglaban. Magpalakas at manindigan. Paano tayo lalaban? Bakit kailangan nating magpakalakas sa laban o sa digmaang ito? At paano tayo mananatiling nakatayo sa gitna ng laban? Kailangan may strategy tayo sa ating pakikipagdigma o pakikipaglaban. Mula sa puntong ito, yung panawagan sa pakikipaglaban, may 4 na sub-points tayong tatalakayin. Una na po, kilalanin ang tunay na kaaway. Meron tayong matinding kalaban. Kaya ang panawagan sa atin sa pakikipaglaban, magpakalakas, manindigan. So, kilalanin natin yung tunay nating kaaway. Verse 11, upang kayo'y makatagal laban sa mga pakana ng dyablo. Ito yung unang mahalagang katotohanan. May kalaban tayo. Ang dyablo. Ang dyablo po, hindi po yan panakot lamang, hindi yan inimbento lamang o kaya sinaunang paniniwala lang. Ang salitang dyablo mula sa Greek word ay diabolos, nang ibig sabihin false accuser, slanderer. Kahit po gaano ka-advance yung technology natin ngayon at kahit gaano ka-moderno yung mundo at paligid natin ngayon, ang dyablo po ay totoo. Hindi siya alamat, hindi katahang isip. At ang dyablo po ay hindi siya passive na parang nagbabantay, nakamasid lang, kundi aktibo ito, tong kalaban natin. Kumikilos at patuloy na gumagawa ng paraan para makapanlin lang. Ang pakana ng dyablo o strategy ng dyablo, magsinungaling tungkol sa Diyos. Siraan ang karakter at ang salita ng Diyos. Tulad ng ginawa ng ahas kay Eva sa hardin noon. Ganyan din po tayo nahuhulog sa patibong, sa panlilinlang at pandaraya ng dyablo kapag pinaniniwalaan natin ang kasinungalingan ng dyablo. Kapag pinaniniwalaan natin yung mga pangako niyang walang katotohanan, nahuhulog tayo sa kanyang mga pakana. Matindi po yung kalaban natin. Hindi lang isa, tapos hindi pa natin nakikita. Hindi natin sa physical nating mga mata, hindi halos natin makita. Sabi nga po sa verse 12, sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita na naghahari sa sanlibutan sa kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Yung salitang ginamit dito na pakikipaglaban o wrestle, tumutukoy sa close hand-to-hand combat, nakikipagbuno, nakikipagsuntukan. Metaphor naman po itong ginamit dito ni Pablo. Hindi literal na physical na laban kasi hindi naman tao yung kalaban natin. Hindi nakikita, no? Ibig sabihin, yung pangunahing laban natin ay sa spiritual powers behind sin and deception. Kaya nga spiritual warfare. Pinagkakaisahan, pinagtutulungan at pinapalibutan tayo ng mga puwersa o hukbo ng spiritual na kasamaan against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual host of wickedness. Binibigyang diin sa atin dito sa talatang ito ni Apostle Paul na matindi yung kalaban natin. Marami yung kalaban natin. Hindi natin nakikita yung kalaban at malakas sa atin yung kalaban natin. Kaya po sa laban o sa digmaang ito, huwag nating i-underestimate yung ating kalaban. At huwag din po nating i-overestimate yung sarili natin. Kaya huwag tayong magpabaya. Huwag tayong magmalaki na iisipin natin kaya natin yung kalaban na yan. Sa halip po, ang kasunod naman nating strategy para sa pag-counter natin sa pakana ng dyablo ngayong na uunawaan natin na totoong may kalaban, ito yung next na strategy natin. Umasa sa lakas ng Panginoon, hindi sa sarili. Meron kasi tayong kahinaan. Tapos,
nakita natin marami yung ating kalaban, malakas. So, kailangan natin ng lakas na nanggagaling sa ating Panginoon. Basahin ulit natin yung verse 10. Magpakalakas sa Panginoon. Hindi sasapat yung sarili nating lakas para sa laban. Hindi sasapat yung sarili nating lakas para sa digmaang kinasasangkutan natin. Kahit gaano ka po katalino or gaano ka man kabait or ka-successful sa buhay at maging gaano ka man katagal sa church, kung sa sarili mo lang ikaw aasa, hindi ka tatagal, matatalo ka pa sa digmaan. So panawagan po ito at encouragement ni Apostle Paul. Magpakalakas tayo. Nalalaman ni Pablo na tayo ay likas na mahina, kaya magpakalakas. Nalalaman ni Apostle Paul na kailangan natin ng tulong, kaya magpakalakas sa Panginoon. Hindi lang niya sinabing, kaya nyo na yan, kaya nyo yan. Tibayan nyo lang ang inyong loob kung nasa digmaan kayo. Yan kasi yung karaniwang ipinapayo ng mga tao. Yung, kaya nyo yan, lakasan mo lang ang loob nyo. Pero dito po, itinuturo ni Pablo na ang tunay na lakas hindi manggagaling sa atin, kundi magmumula sa Panginoon. Kaya yung kasunod nating strategy, tanggapin ang lakas at baluti na galing sa Diyos. Kung mayroon tayong matinding kalaban, spiritual evil forces, ito naman yung tatandaan natin. Meron tayong higit na malakas na kakampi. Kaya nga ang ini-emphasize dito ni Pablo kung saan manggagaling dapat yung lakas natin. Magpakalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Magiging malakas lang tayo kung tayo po ay in the Lord, sa Panginoon. Isa ito sa pagpapalang tinanggap natin sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Pero kung hiwalay tayo sa Panginoon, ibig sabihin, wala sa atin yung lakas ng Panginoon. Wala tayong, kung hindi tayo in the Lord, wala yung power of His might sa atin para makipagdigma tayo sa mga pakana ng dyablo. Kung na kay Kristo ka na, yung lakas na meron ka ay kapangyarihan ng kanyang lakas. Yun yung meron ka, the power of His might. Kaya magagawa mong lumaban ng matatag sa digmaang spiritual sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa iyo. Ibinigay po ng Diyos yung kailangan natin sa labanang ito. Sabi po sa verse 11, isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma ng Diyos. Ano po ba itong kasuotang pandigma? O ano po ba itong whole armor of God? Sa verse 13, dito pa rin sa Ephesians chapter 6, kaya't kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos. Pero bago natin tingnan isa-isa yung mga bahagi ng baluti na yan, yung bumubuo sa baluti na yan, mahalagang bigyan din natin na yung baluti na ipinapakuha sa atin, ipinapasuot sa atin ay galing sa Diyos, of God. Ang kasuotang ito, dapat nating kunin, dapat nating isuot dahil ito ay galing sa Diyos na kailangan natin para tayo ay manatiling nakatayo, yung naninindigan, hindi matutumban ng kaaway, at magtatagumpay sa laban. Ibig sabihin po, hindi tayo pinabayaan ng Diyos sa laban, kundi binigyan tayo ng Diyos ng sapat na kagamitan. Pero may mahalagang katuroan dito. Kailangan natin itong kunin at isuot. Hindi po automatic yung protection. Kailangan nating tanggapin itong whole armor of God. Hindi siya automatic o kusa na experience. Kundi kailangan nating isabuhay ang katotohanan ng ibinigay na ng Diyos. Yung baluti ng Diyos. Maraming mananampalataya po ang natatalo sa digmaan. Hindi dahil nagkulang ang Diyos, kundi hindi nila tinanggap, hindi nila kinuha, hindi nila isinuot yung ibinigay ng Diyos. So sa ating pakikipagdigma sa mga pakana ng dyablo at sa maraming spiritual forces, meron tayong kailangang gawin. Sa kasunod pong subpoint, isuot ang buong baluti
upang manindigan. Meron tayong kailangan gawin. Yes, ibinigay na yung kailangan natin. So, ang kailangan naman natin ngayong gawin, put on the whole armor of God. Kailangang isuot na parang damit. At syempre, kapag isinuot na, hindi na dapat tatanggalin. Now, put on at take up the whole armor of God. Hindi lang suot-suot, kundi dapat alam din natin kung bakit mahalaga at paano ito gamitin. Kaya yung pakikipaglaban natin, hindi siya passive na wala tayong ginagawa, kundi active. Para saan? Bakit active yung pakikipaglaban natin? Upang kayo'y makatagal sa araw ng masama. At kung magawa na ninyo ang lahat, ay tumayong matatag. Araw-araw po yung digmaang espiritual. Minsan, madali tayong manalo. Mabilis nating natatalo yung kalaban. Minsan. Pero may mga pagkakataon na mas matindi yung pag-atake ng kaaway. At kahit gaano man kahirap ang laban, hindi tayo susuko sa kaaway at hindi tayo makikipagkasundo sa dyablo. Para saan? Bakit ganon? Bakit hindi tayo susuko? Bakit hindi tayo makikipagkasundo sa kaaway? Sabi dito, at kung magawa na ninyo ang lahat, ay tumayong matatag. Sa Revised Tagalog Popular Version na naka-highlight sa talatang yan, ay ganito yung pagkakasalin. Upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Meron tayong kailangang gawin para manatili tayong nakatayo at hindi tayo mapatumba ng kaaway. Isuot ang buong baluti upang manindigan. Lahat ng mga mananampalataya po, lahat ng Kristiyano, sundalo at kasali sa digmaang ito. Walang nanonood lang, walang cheerleader lang, walang ayaw makialam, walang hindi nakikialam, kundi lahat ay aktibong kasali at nakikipaglaban. At ang dapat nating tiyakin, manatili tayong nakatayo ng matatag. Pinanghahawakan ang tagumpay at pinanghahawakan yung pagkakakilanlan na meron tayo kay Kristo. At mahalaga po yung salitang buong baluti. Nangangahulugang hindi partial. Ibig sabihin, hindi lang pwedeng pumili lang tayo ng gusto nating part. Hindi pwedeng may kulang, kundi buong baluti. Ngayon po, ang malinaw na strategy at kailangan nating gawin, dahil malinaw na tayo ay nasa digmaang espiritual, ay ito. Kilalanin ang tunay na kaaway. Umasa sa lakas ng Panginoon, hindi sa sarili. Tanggapin ang lakas at baluti na galing sa Diyos at isuot ang buong baluti upang manindigan. Ang kasunod